Shout out kay Kuya Ed Madrid ng Makati Central Eagles Club. Oy, thank you. Magandang umaga. From El Saldi Broadcasting, si Kuya Ed Madrid ng Makati Central Eagles Club. Si Kuya Ed ng Eagles Club. Magandang hapon po. At syempre, ay Merry Christmas and advance Happy New Year, Idol Fernan. More power and congrats, sabi ni Ronald Rojas. Thank you. At syempre, bago po kami magpatuloy, nais ko rin pong ipagbigay alam itong report na sinasabing si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw po isusuko ang langis sa West Philippine Sea. Abay, pag sinuko pa ng Panginoon ng ating Pangulo yan, abay, tuwan-tuwa yung mga pangswa dyan. Yung mga pangswa, tuwan-tuwa dyan. Sigurado yan. Sabi niya rito, sabi ng ating Pangulo, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ng paraan ang Pilipinas upang maisulong ang oil exploration project sa West Philippine Sea matapos maudlot ang negosasyon sa China. 3 taon na ang negosasyon ng Pilipinas at China sa posibleng joint oil exploration sa West Philippine Sea, pero sa ngayon ay nauwi ito sa deadlock. Bakit? 'Di ba? Hindi naman natin kailangan. Hindi natin kailangan na makipag-usap sa kanila sapagkat yan pong lugar na yan ay atin. Atin yan eh. Kaya nga po, West Philippine Sea, hindi West China Sea. Bakit kailangan natin makipag-usap? Di ba? Makikita nyo naman po, kahit saang anggulo, na ang lugar na yan ay sa Pilipinas. Kahit na po sa linya, makikita nyo pa rin yan. At ang sabi pa ng ating Pangulo is still the official position of the Philippines. Tama. Yan po ang nagpapatunay. Na talagang yan ay sa Pilipinas, hindi sa China. That this is not a conflict area. This is very clearly without any EEZ or exclusive economic zone. It is certainly within our baseline. Malinaw na malinaw po yung sinasabi ng aming Pangulo. Within the maritime territory of the Philippines. Malinaw na malinaw po yan. Ang hindi ko lang po alam kung marunong umintindi ng English itong mga pangswa na to. Di ba? Malinaw na malinaw na ang pananalita ng ating Pangulong Bongbong regarding dyan. Binabati ko si Paring Philip, Boyet Abordo, nanonood po siya ngayon. Thank you very much. Sabi niya, Merry Christmas and advance Happy New Year, sabi ni Paring Philip. At syempre, si Minerva Empleo. Magandang umaga, Minerva. At syempre si Faith Derecho. At syempre si Rap. Si Matias Gulayan. Nanonood po ngayon. Diyan po sa Agam, diyan po sa Barangay Central. Diyan po sa nasasakop ni Kapitan Magpayo. Diyan po sa lugar ng Agam. Binabati ko rin po yung aking kasamahan dyan na si Jun Kanya. Sila Doc, sila Rap, ayan, sila Marisa Gulayan, sila Tess, yung magkakapatid Gulayan na yan. Nandiyan dyan. Siyempre, si John Tumander Napuran, is watching from Nueva Vizcaya. Nanonood po yun. Si John, thank you. Magandang hapon. Good morning, boss. Merry Christmas and Happy New Year, sabi ni Rap. Thank you, Rap. At maraming salamat. At siyempre, napakalinaw yung sinasabi ng Pangulo, within the maritime territory of the Philippines. Dyan po nagpapatunay na tinuturan ng ating Pangulo na atin ang lugar na yan. Di ba?
So whatever it is that we will do that understanding, wika ng Pangulo sa interview ng Japanese outlet NSA kamakailan, matatanda ang lumagda sa isang Joint Memorandum of Agreement o MOA ang Pilipinas at China noong 2018 kung saan maayos pa ang relasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa ilalim ng kasunduan, lilikay ng Joint Steering Committee na magsisilbing official negotiating forum ng dalawang bansa para sa paghahanap ng langis at ng natural gas sa West Philippine Sea, particular sa Reed Bank na sakop ng EEZ ng Pilipinas. O di ba atin lahat? Atin lahat, walang sinabi rito. Walang sinabi rito na sakop ng China. 'Di ba? Hindi mo nga maintindihan eh. Ngayon, maniniwala pa ako kung yan ay magiging West China Sea. Hindi naman eh. Napakalinaw. Ha? West Philippine Sea ang tawag. Napakaayos po niyan. Ibig sabihin, sakop ng Pilipinas yan. Kaya tama din ang tinuran ng ating Pangulo. Ha? Sa ilalim ng kasunduan, lilikayin ang Joint Steering Committee na magsisilbing opisyal sa negotiating forum ng dalawang bansa para sa paghahanap ng langis at natural gas sa West Philippine Sea, partikular sa Reed Bank na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Isang beses lang nagpulong ang panel at walang narating sa kasunduan, umatras na sa negosasyon ang Pilipinas matapos iharas ng China ang dalawang survey vessel ng Commission ng Energy ng company ng bansa. Isa pa yon. Diba? Kaya kahit na anong sabihin mo, kung nakakaintindi, hindi nakakaintindi ang mga pangswa eh. Diba? Naaalala ko na naman tuloy yung isa kong kaibigan. Ha? Yung galit na galit talaga sa China yun eh. Ha? Dati siyang pulis, dating pulis yun eh. Galit na galit talaga sa China yun. Ha? Ang sabi pa rito, yun nga lang pong dalawang vessel na hinarang ng mga China. 'Di ba? Bakit kailangan mong harangin? Bakit kailangan mong bombahin? Bakit kailangan nilang tirahin ng water cannon? Na alam naman nila, 'di ba? Na alam nila na panghahari ng Pilipinas at sakop ng Pilipinas ang binabaybay ng dalawang vessel na yan. Napakalinaw. Maliban na lang kung hindi talaga nakakaintindi ng salitang English itong mga pinagbibigyan na to. Di ba? Noong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping na ipagpapatuloy ang negosasyon sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Pero muling umasim ang relasyon ng dalawang bansa matapos bombay ng tubig at banggain ang barko ng Pilipinas sa Ayungin at Scarborough Shoal. Isipin nyo? Sarili natin yan. Ha? Sarili nating lugar, sarili nating linya, teritoryo ng Pilipinas, pero sila ang gumagawa ng dahilan para maging maasim ang pagkakaisa ng dalawang bansa. Di ba? Kaya nga po hindi ganoon kadali. Hindi kumbaga sa hindi basta ganun na lang na isusuko ng ating Pangulo ang sinasabing problema sa West Philippine Sea. Ha? Yun nga lang pong sinasabing tambayan ng mga mangingisda nung ating mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Ha? Dapat tambayan.
Kung ako, tatambayan ko yan. Yun lang ang pinaka-the best yan eh. Tambayan mo ng tambayan talaga. Nako, talaga naman, oo. Dahil ay kinabubuhay ng ating mga kababayan, especially dyan sa lugar ng Zambales, ay yung mga pangingisda. Ang hindi ko lang ang hirap talaga makipagsalita sa mga pangswa eh. Pakinggan niyo to. Kinumpirma daw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang interagency ang mangunguna sa pagtatayo ng silungan ng mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Tama! Lakihan nyo na! Kung kailangan nyo ng sakupin nyo na! Sakupin nyo na kung kinakailangan yung sakupin. Kung pwede nga lang ano, Sir Chot? Kung pwede lang bakuran na eh. Di ba? Kung hanggang saan talaga yung kung hanggang saan yung pag-aari natin, bakuran eh. Di ba? Ito pinahayag ni AFP matapos isiniwalat ni Senador Sani Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance, na kasado na ang pondo sa pagpapatayo ng structure sa Ayungin Shoal na bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Siguro po, pagpaplanuhan pa yan. It should be an interagency program kasi ang name mention na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks. Indeed, therefore, it will involve different agency. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or perform the tasks we will be given in implementation of that project, dagdag ni Aguilar. Nauna nang inihayag ni dating Secretary Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno na magtayo ng civilian structure tulad ng Parola o Marine Research Center sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na binabantayan ng mga sundalong Pinoy. Talamak aniya ang pag-harvest ng coral sa nasabing lugar kaya mabuting magkaroon ng civilian structure doon upang mabantayan ang pagkasira ng bahura. Totoo naman. Totoo lang po. Kung paano alagaan ng Pilipinas ang nasasakupan nilang bahura, siya namang pagkasira ng ginagawa ng mga pangswa. Yun ba yung BRB? Di ba? Kung makikita nyo yung BRB Sierra Madre, na nagtitiis yung ating mga kasanduluhan dyan, na halos hindi sila umuuwi, para lang bantayan ang nasabing pag-aari ng Pilipinas, ginagawa, PRM Leader News Philippines Regional News Director Mindanao Michael C. Dautil. Oy, thank you very much. Japanese pa yung iyong Leader News ka ng Pilipinas pero Japanese yung pangalan. But anyway, thank you very much doon po sa FRM Leader News Philippines Regional News Director Mindanao Michael C. Dautil. Ayan, Thank you. Thank you for watching. At maraming salamat po doon sa inyong pagsubaybay. Inuulit ko lang po, i-type nyo lang, Elizalde Broadcasting, type nyo lang. Para mapanood nyo po kaming live, mapanood nyo po ang inyong lingkod live. So, balik po tayo doon sa pinag-uusapan. Kung kinakailangan nga po kung kinakailangan na sakupin na. Hindi na natin kailangan pa magpaalam kung sino mang Herodes ang nandiyan dyan. Wala na tayong pakialam. Basta dyan, ang pagkakaalam ko at ang pagkakaalaman ng taong bayan, yan po ay sa Pilipinas, hindi sa China. West Philippine Sea. Ano ba sa Tagalog yung West? Hilaga. Tama ba? Sir? Kanluran. Kanlurang Pilipinas. Hindi.
tama, no? Kanluran dagat ng Pilipinas. Para, kasi baka hindi siya nakakaintinding English, Tagalogin na lang natin. Kanlurang dagat ng Pilipinas. West Philippine Sea. Ano yun? Paki-Mounching Anjurin, Ate Inday. Supreme Council, 110 Tribes, IPS, Ambassador, Datu, Michael C. Dautil. Ambassador Datu. Naku, alam mo, sir, minsan pag nakakarinig ng Datu, para ako na, kasi may Datu nagpunta rito. Alos yung kalahati yata, kanya daw. Naku po, ako po'y, talaga naman, oo. Parang ako'y nagugul. But anyway, doon po sa ating pagpapatuloy, yun nga po, kanlurang dagat ng Pilipinas yung sinasabi. Na ngayon, nandoon po yung nandoon po yung sinasabing BRP Sierra Madre. Diyan po sa picture namin makikita nyo, nag-iisang malaking barko na nakasadsad dyan sa Bahura. Na ngayon, ay unti-unting sinisira ng isang dayuhang galing sa China. Kundi nga po ako nagkakamali. Nagugulat ka, ha? Oo nga po. Oo nga. Nagugulat ako. But anyway, thank you very much, ha? Thank you very much po. Dito po sa FRM Leader News Philippines, Regional News, diyan po sa lugar ng Mindanao. Maraming salamat po. At sana po lagi niyong antabayanan ang programa po ng Elizalde Broadcasting, at lalo po ang Alerto Balita, Lunes, Miyerkules at Biyernes, sa ganap po na alas 11. Ganon din po sa amin po mga boss dito sa amin, na walang iba yung amin pong Executive Assistant for OIC na si Sir Chot, na lagi namin kasama rito. Siyempre ang amin pong OIC na si Tita Mel Elizalde, at siyempre ang FRM, ayun, ano bang ibig sabihin ng FRM? Pakiano nyo nga po, sir, kung ano yung ibig sabihin ng FRM. Si Bagat, Agusan del Sur, dyan po sa lugar ng Mindanao. Paki-specify nyo po yung FRM para malaman po ng inyong lingkod. Opo, sa dami-dami po kasi pumapasok na radio station na gustong, kami naman po ay nakahanda, no? Kami po ay nakahanda dito po sa Elizalde Broadcasting. Kung mamarapatin nyo po na kami makaukap sa inyong mga radio station dyan po sa lugar ng Mindanao, ng Agusan del Sur. At syempre ang makahook up po ang Elizalde Broadcasting at makipag-join force po dito sa amin, abay malaking tulong po at malaking bagay po sa aming mga broadcaster na nandirito po sa Elizalde Broadcasting, na kami po'y makahook up dyan po sa lugar ng Mindanao, Agusan del Sur, sa pamamagitan po ng FRM, FRM, Leader News Philippines, Regional News Director. May 2 minutes pa. At syempre, ayun, bago po kami tuluyan magpaalam, sabi ng aking Ate Dali, anyway, kahit mahina pang signal, insan, hindi makakasagabal sa panonood namin ng Alerto Balita. Happy New Year and God bless sa programa ninyo, Insan and Elizalde Broadcasting. Thank you po. At syempre, nakikita nyo po sa aming picture, yan po yung BRP Sierra Madre na gusto na rin tanggalin. Pinatatanggal ng China. Bakit mo tatanggalin? Matagal na yan dyan. At yan ay pag-ahari ng Pilipinas. Inuulit ko, yan po ay pag-ahari ng Pilipinas. From POBA, Philippine Online Broadcast Association Media. Ayun. POBA pala. Philippine Online Broadcasting Association Media. Ayun. Yung pala yun, Sir Chot. From Mindanao. Sana at makauhook up po kami sa inyo dyan po sa lugar ng Mindanao, ang Elizalde Broadcasting. So, inuulit ko po, no, bago po tayo magpaalam, ay yan po yung BRP Sierra Madre na patuloy na nagbabantay dyan po sa lugar
na ating nasasakop na sinasabing kanluran, dagat, karagatan ng Pilipinas. So anyway, ay maaari siguro po sa susunod na programa, sa susunod po na Biyernes, ay tsaka ipapalabas po namin sa inyo yung amin pong nakuwanan at dadaanan po ng inyong likod na disgrasya ng motorcycle dyan po sa lugar ng Marikina sa may Concepcion 2. But anyway, maraming salamat po sa mga sumubaybay ng programang Alerto Balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Maraming salamat po. At syempre, doon po sa aking partner na walang iba kundi si Dance Tunnel na ngayon po ay nagpapa-check up, no? Diyan po sa lugar ng Hospital ng Maynila. Pagaling ka, partner, at alam ko malakas ka naman. But anyway, magkasama tayo ulit sa araw ng Biyernes. Ito po si Fernan Hota na nagsasabing magandang hapon. Merry Christmas and a Happy New Year. At sana po malapit na pong magbagong taon. Ingatan po natin yung ating mga daliri. Ingatan po natin yung ating mga daliri at baka tayo magbagong taon na bagong taon nga, bagong taon din yung daliri mo'y ubos na. So ingat po tayo, ha? Okay? At ganda ng kaluman, sir. Sana all. Thank you. At syempre si Eagle Weng. Nanonood po siya ngayon. Naku, nalit si Eagle Weng. At syempre naman, Sir Chot, sabi niya, Philippine Online Broadcasting. Thank you very much. At good morning po, sir. Merry Christmas din. Hindi ka na umabot sa programa. Thank you very much po. At inuulit ko, salubungin po natin ang bagong taon na maayos at matiwasay. At sana po doon sa ating mga kababayan, ngayon pong 2024 ay maging active sa lahat ng bagay. So yan po ito po ang inyong likod, Fernan Hota, na nagpapaalam. Magkasama-sama po tayo sa araw ng Biyernes. Magandang hapon po.